We are attending the biggest water festival in the world, Songkran. So itong Ari guys, gusto ko siyang balikan next time. Gusto ko talaga yung mga Thai dishes, no? Hey guys, welcome back to my channel. So get ready with me for Coachella. Di ba? Usually ganun yung mga nagko-Coachella. Parang lagi, dami ko nakikita mga get ready with me for Coachella. But now we are still here in Bangkok, Thailand, because we are attending the biggest water festival in the world, Songkran. So kahapon actually, humabol lang ako, di ba? Day 2 na kahapon. Humabol lang ako. Tapos may nabili na akong baril. This is the barrel. Ang laki ng baril natin. Kaso ito, binabuelo mo kasi siya. Kailangan mo nang malakas yung sabog nito. However, hindi ko masyadong na-video yung mga kaganapang kahapon. Kasi nga, kailangan ko ng dalawang kamay para dito. So, 1, 2, pa. So, yung wala akong free hand. Hindi ko ma-video yung mga So, sabi ko, oh my God. Hindi pala, porket malaki, maganda. Charing. No. So, nag-iisip ako bumili tayo ng bagong baril ngayon. Kasi, though ito malaki, nahihirapan talaga ako sa malaki. Hindi ko magamit yung isang hand ko. So, okay na siguro tayo sa maliit to. Di baling maliit, basta magaling. Galingan na lang natin sa pagtira. Para ma-document natin yung mga kaganapan dito sa Songkran. Although natapos na yung sa Silom, kahapon ang daming tao sa Silom, pero last day na pala niya kasi nagsimula siya ng maaga. So day 3 niya na kahapon sa Silom. So sabi ko lang kaya tayo ngayon. Ang iniisip ko, punta tayo sa may Central World, sa Siam Paragon. Ayan, meron pang mga barilan doon for the last day na kasi ngayon. Tas feeling ko meron pa sa Khao San Road. Kaso ang layo kasi ng Khao San Road. Try natin kung kaya ko. Pero tara, bili muna tayo ng baril. Let's go! Sayang nito, ang laki pa naman, pero kailangan ko talaga ng isang free hand. So bili lang ko na maliit para ma-document ko yung mga ganap, no? Pero kahapon pala may mga few clips ako na nakuha sa Songkran. Hindi, although pag ganun siya, pang Instagram kasi yun. So siguro ipakita ko na lang sa inyo yung mga few of the kaganapan na na-capture ko kahapon. But most of it, talaga hindi ko na-capture. Yung mga masasaya, maraming hindi ko na-capture. But roll VTR para sa mga nangyari kahapon. Oh, happy Songkran. Wala akong kalaban-laban, wala pa akong baril, wala pa akong anything. Nabuhusan na agad. Saan ba nakakabili ng baril? Oh! Happy Songkran. Kaya tayo dito ng baril. Lintik lang ang walang ganti. Ito na, meron na akong mga nakita. Ang laki naman ng mga to. Siguro, ano yung sa atin? Ito, parang dami nito. Kaso 899 baht to, 900 baht. Ready na tayo. Lintik lang walang ganti. Uy, shish! Mas putang laki. Oh! Oh. Basa na tayo.
By the way, I'm staying pala here sa ating bagong hotel dito sa Bangkok. It's called Vince Hotel Pratunam. So if you also wanna consider booking, medyo magulo lang kasi hindi ako nagpalinis today kasi tinatamad ako kaninang bumangon. So ayan, yung mga upuan lang dyan. Kama. And of course, the CR. Ay, makalat yung CR. Wag na natin tignan. So, maganda yung location nito kasi as in walking distance lang siya sa Platinum Mall, Pratunam Market. And then, medyo malapit lang din siya sa mga Central Worlds, Siam Paragon, yung mga busy na mall na mga touristy. So, if you wanna consider booking this hotel, again, it's called Vince Hotel. Anong tawag dito? Vince Hotel Bangkok. Ito pala, Vince Hotel Pratunam, no? So, maraming Pinoy. Actually, nag-breakfast ako kanina. Breakfast buffet, mga Pilipino din doon. So, marami siyang Pinoy. Tapos, free yung breakfast, buffet breakfast. Free din yung dinner. Buffet din yung dinner. So, if gusto nyo, ayan o. Meron sila mga pagganito. Yung mga pools and all that. You can book this on Klook. If mag-book kayo sa Klook, of course, you can use my discount code para makatipid pa kayo. It's called Marvin Samako Klook. Pero if you also wanna book this in Agoda naman, you can book it on Agoda and use my discount code Marvin Agoda. Yan yung para sa hotel. Kung activities, Marvin Samako. Parehas yung siya magagamit ng 5 times. Let's go, Songkran! Oh my God, guys, hindi pa ako ready. Nabuhusan na ako. Umanda kayo. Wala pa kasi akong baril. Naglalakad pa lang ako. Sabi ko, kahit magsabi ka ng ayaw mo, sabi ko, no, please. Wala. Wala akong choice. Umanda kayo. Babalik ako, your sir. Wait lang. Maghanap ako ng maliit na baril. Hi guys! Mga kapilay tayo dito. Saan kayo nagprato lang kayo? Oh, Platinum. Ano, pasalubon na kayo? Bye! Bye! Thank you. Guys, yung mga pinipatay nakasalubong. Wala pa rin tayong baril. Dito muna ako sa may Pratunam. Walking distance na kasi yung Pratunam sa hotel, no? Guys, mali yung idea. Dadaan sana ulit ako dito para gumante. Pero, ang nangyari, wag pala tayong gumante pag maliit yung sa atin. Masyadong malaki yung kanila, nabuli tayo. Nakakasakay pa kaya ako sa train ngayon. Masyadong nabasa agad eh. Alam mo, parang nanggigigil ako sa kanila. Alam mo, gusto mong gumanti pero maliit yung sayo. Mahirap din pala pag maliit. Try kong gumanti sa mga nang ampi sa akin dito. Ang dami nila. Sige, nakaisa lang ako sa kanila. Kasi kanina wala pa akong baril. Binubuli ako ng mga laki pala yung kay kuya. Mahirap makipag-away sa malaki, guys. Doon lang tayo sa ka-size lang natin. Malaki pa rin niya. Siguro sa may ano tawag dito, punta tayo sa may Central World. I think sa may Central World, dun sa may Siam. I think mas maraming tao doon. Nandito kasi tayo sa may Pratunam. Ayun, hindi na tayo natahimik lahat. Ayun, kakagulo na sila dito. May mga bus na dumadaan. What's that? Oh, thank you. May sampagita. Thank you. Sobrang happy, sobrang. Ay, ako nang gigigil na ako. Hindi na nakakatuwa. Basang-basa na yung itong mga to. Makaganti man lang yung mga walang baril. Hindi, joke. Gumanti sa mga walang baril. Hindi, joke. Ano? Parang hindi na ako makakasakay sa train. Nakakapanggigil din itong mga ano eh. Nakita na nilang ito lang yung sa atin. Inakawawa pa talaga. Okay guys, dito na tayo sa may Siam. Ito. Wow! Ang lakas ng kanya, gagi. Woo!
Nasaan ako? Ito na guys yung Siam Station ng train. Ala, ang dami. Ay, sino yan? Gagi. Ah, sino ba yung namamarit? Ay, sorry. Hey. Aray ko. Ang sakit ng ano ni Kuya. Kaya nyo pa ba? Hindi nyo na nakikita, di ba? Basa na rin yung lens ko. Malabo na yung lens natin eh. Basahin ko nga. Ay, sorry. Nabasa si ate. Igaganon ko lang dapat sa ano, sa camera ko. Sorry. Sama ba kayo, Kuya? Hindi. Sige, sama ko na kayo. Guys, dito yung Big C. Kung gusto niyo bumili ng mga pasalubong, ayan, nandyan yan sa malaking grocery store ni. What's up? Ito, nagbo-vlog muna yung tao kasi wala na tayong nasasabi eh. Hindi talaga tayo binibigyan ng pagkakataon na mag-vlog muna, no? Bawat pagkakataon nababaril tayo. Pero syempre, ang buhay ay gantihan lang. Gaganti rin tayo sa mga masaya. Maghanap tayo ng mga magjowang masaya at huwag natin silang pasayahin today. Magjowa ba kayo? Sorry. Sorry ka. In fairness nakaka-proud yung mga taong kaya nila maging tuyo. May mga tuyo, no? Pero sabi nila maging thankful ka kapag binabasa ka. Kasi pag binabasa ka daw yung sabihin gusto ka nila or cute ka, ganun, kaya binabasa ka nila. Pero yung camera natin, wait. Okay na ba? Parang hindi nyo na ako makita. Pero sige, laban na yan. And guys, yung Central World dyan tayo nang galing, no? Nilakad ko lang pa Big C. Ayan, bilihan ng mga pasalubong. Ano may ganap? May ganap ba sa baba? Tara, baba tayo. Oh shit. Saan niyo ba kami guys? Parang wala nang nakita, di ba? Kung gusto niyo mag-refill guys, kapag maliit na barrel 5 baht, pag mga ganito medium 10 baht, pag malaking barrel 20 baht. Marami mga nagre-refill ng tubig lang sa gilid. Minsan mas maganda kapag malamig, may mga may mga yelo, no, para mas ano sila. Pag natamaan kasi pag malamig, mas napapaganon sila. Ang wild na ng crowd dito sa ano. Bumalik na ako sa Siam Paragon. Tignan nyo, nagwawala na yung mga tao. Barilin natin. Nasira na yung baril ko. Ayaw niya na masyadong gumana. Shit. Oh, ito si Pink Ranger. Ay, Pink Ranger. Wala na tayong pang ano. Props na lang. Ay, maging confident na lang ako. Maging confident tayo na kunyari may ano pa. Pero wala na. Wala. Wala ako ano, props lang to. Wala tayong kalaban-laban siya.
Ayun, nagumana ng baril ko. Ano kaya nangyari? Na-overused yata. Dito naman tayo makikipagdigmaan. Tapos na tayo sa Central World tsaka Big C. Hey, party, party, party. Hey, hey. Busang basa na ako para may cellphone ko. Guys, ginabi na tayo. Pahinga muna ako sa bahay kasi ilang oras na ako dito. Pero bili lang ako ng street food. May nakita ko. How much? 40 baht. Yan guys, 40 baht daw. Bibili masarap pa yung mga prutas nila dito. So, pahinga na tayo. Pahinga na tayo sa basaan. Kain naman tayo. Baka mabasa ako pag kumain ako habang naglalakad. Hi guys! Kailan pa kayo dito? Oh guys, ang ingay masyado, parang nasa kalsada tayo. Bumili lang ako. Ang dami pala ng 40 baht, oh. Pero silang parang bagoong dito. Ito manggang hinog, ito manggang hilaw. Ang tamis nito. Ito yung medyo hilaw. Crunchy. Ang masarap yung sarap dito sa bagoong. Sausaw. Bagoong na may asin yata to, may asukal. Perfect. Okay guys, it's another day here in Bangkok. Kakatapos lang ng Songkran celebration, no? So nakahabol tayo sa day 2 and 3. Kaso napagod ako. As a trend dahil napagod tayo sa mga takbuhan, basaan, habulan. Pero masaya, no? It's something na gusto kong ulitin. Sana next year makabalik ulit tayo dito. Sana makasama ko yung mga friends ko. Nag-aaya nga ibang mga friends ko na bumalik kami next year. Sana makabalik kasi masaya talaga. Like water festival na basaan. Basta yung vibe, yung lahat ng tao game. Tapos makikipagbarilan kasi may mga cute na babasa sa'yo. Charing. Tapos, ayun, napagod ako. Pero lumipat na ako ng hotel pala, di ba? Ang first natin na hotel was in Vince Hotel Pratunam. Actually, medyo malapit lang siya dito. Pero lumipat na ako dito. Mas affordable itong nilipatan natin. Pero maganda rin siya. Papakita ko sa inyo. Actually, isa to sa mga paborito kong hotel dito sa Bangkok. This is Picnic Hotel Bangkok. Tara, room tour tayo ng quick. Di ba ang ganda? So, kinuha ko lang talaga is double bed kahit mag-isa lang ako. Good for 2 naman yung room na to. Para lang kapag madumi pa ako sa isang bed muna ako. Tapos yung isa yun yung tulugan natin. So, ayan. So, meron ka lang dyan mga bedside table. Sa may saksakan naman dyan. Parang saksakan lang sa Pinas guys yung saksakan nila. Telephone. Yan, may mga wall art lang sila dyan. So, doon tayo nanggaling. Meron din sila ditong upuan. For example, gusto mo lang magpahinga, may maliit na table. Tapos, ang ganda ng room ko kasi nandito ako sa may harap. Actually, first time ko na-assign dito sa harap. So, ayun na yung main na road. Tsaka na mag-grab, taxi. Ayan. Yan yung kanyang vicinity. Tahimik lang siya, but I love this area. Sa may picnic hotel. Tapos, sa tabi mo lang ng bed. Dito ko muna nilagay aking gamit. Meron ka lang table, chair dito kung gusto mo siguro trabaho dyan. May TV, may drawers. Yan, nire-refill naman nila yung water everyday. So, may 2 bottles of water. Tapos, nire-refill nila yan daily. Coffee, tea, and all that. Mga pang-init. Meron kang maliit na fridge dito. Ito yung mga tsinelas mo. Wala siyang cabinet, pero may open shelf. Ang tawag dito, shelves ba ito? Open cabinet, ganyan. Nandito mo lang siya. Isasampay yung mga damit mo. Tapos may vault. Ayan, kung may gusto kong itago dyan. And then, dito is meron ka ring toilet and bath, of course. Ito yung sink. Ayan. May blower. Saksakan dyan. Yung salaming. Hi guys! This is your shower area. Ayan, dyan ka lang magsha-shower. And your poop area. Ayan yung kanyang toilet bowl. May mga free towels naman sila dyan and all that. Guys, nabook ko to ng mga around 2,100 pesos per night. Di ba dun sa may Vince Hotel, nabook ko siya ng mga 4,000 kasi nga Songkran. So, medyo
high demand peak season. Ito nabook ko lang ng mga around 2,000. Minsan nga nagwa 1,800 lang to, 1,900 itong picnic hotel. Depende talaga sa season. And if you also wanna consider booking this hotel, I highly recommend talaga itong hotel na to, guys. Picnic Hotel. You can book this on Klook, and of course, you can use my discount code para maka-less pa kayo ng 5% using my code Marvin sa Mako Klook. Or if sa Agoda naman kayo magbo-book, you can use my Agoda hotel discount code, which is Marvin Agoda, capital letters lahat. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link nitong hotel para mabilis nyong mahanap. Or you can also check my creator shop sa Klook, di ba? Yung tinuro ko naman sa inyo, you can just search for my name sa Klook app, Marvin Samako. Tapos pag nakita nyo doon, andun yung mga recommendations ko per city, Bangkok, Taiwan, Taipei, ganun. So, itong picnic hotel, nasa recommendation ko rin to doon sa aking creator shop. So, that's it. Okay guys, today magvivisit tayo sa 2 areas dito sa Bangkok na hindi ko pa napupuntahan. First is Ari District. Para siyang yung Chinese friend ko si Ari. Ganun yung spelling. Ari District. So, sikat siya dito for the locals. Parang it's a trendy area. That's the area kung saan pumunta yung mga locals kung gusto nila mag-photography at kape-kape. And then another area na gusto kong puntahan is yung Talat Noi. So Talat Noi parang yung old soul ng Bangkok. Andun yung medyo makalumang Bangkok. Hindi ko pa rin siya napupuntahan. So sabi ko, tara, let's go puntahan natin yung dalawang areas today. Let's go. Ito pala yung fit ko for the day. Naka-ano lang ako. Naka-sudyante. So ito. Kasi yung shoes. Let's go! Guys, labas na tayo ng hotel. Maglakad na lang tayo sa train station. May malapit naman na train station dito, yung Victory Monument. Tapos from Victory Monument, sasakay lang tayo pumunta sa Ari Station. Meron palang Ari Station dito. Hindi ako aware. Ito yung vicinity ng hotel. Ito may park dito kapag hapon. May mga nagjo-jogging dyan. Masaya to. Yan. Nakapag-jogging din ako dyan last time. Tapos ito yung may King Power dyan, no? King Power, mga duty free shops. Tapos diretsuhin lang natin. Andyan na yung Victory Monument. Medyo mainit nga lang. Siguro pa lakad pa po ng Victory Monument, siguro mga 8 minutes, ganon, 10 minutes, depende sa bilis niyo. Pero isang diretso lang to. Guys, papasok lang kayo dito sa mall na to, Victory Mall, malapit lang. Tapos pag exit nyo, para mainit kasi pag dito kayo maglakad eh. Pasok na lang kayo sa mall. Tapos sa second floor, exit kayo. Ito na yung Victory Station na ang kanilang BTS, no? So, dalawa yung parang main na train system ng Bangkok sa kanilang city. First is BTS. Itong mga BTS usually nasa itaas sila, no? Tapos yung isa is MRT. MRT ba? MTR? MRT. So, ang MRT mostly mga subway sila. Eh, meron na akong... Ay, saan yung rabbit card ko? Wait lang. Meron na ako nitong kanilang train card dito sa Bangkok na ginagamit ko every time pumunta ako dito. It's called Rabbit Card. Rabbit Card, may laman pa naman to. Pero kung wala, pwede naman kayong bumili sa mga station na yan. Di ba ang tahimik ng train ngayon kasi tapos na yung Songkran. So, guys, during the Songkran, yung 3 days na yon, karamihan sa mga tao dito talaga mga turista kasi nagse-celebrate. May mga ibang lokal din naman, but most of the locals during Songkran, umuuwi sila sa probinsya nila. Kaya tahimik yung city. Mga matagal yung nila, feeling ko 10 days yata or 1 week yung kanilang holiday sa mga locals. Umuwi sila sa mga probinsya, tapos babalik sila sa Bangkok siguro mga next week pa. So medyo tahimik ngayon. Baka nga sarado yung ibang mga cafe, but itry pa rin natin. So, dito tayo ngayon sa Victory Monument Station. Pupunta daw tayo sa Ari. Payat Thai. Ito yung from the airport, no? Payat. Siam. Sikat dito, Siam. Lilipat kayo dito. Tapos kung gusto nyo magsilom, Saladeng. Nana. Ayan. Sumali, di ba? Kasi naka-grade out. Doon tayo sa kabila. Dapat makapunta tayo dito sa Ari. Ayan. N5. So, kung wala dito, pumunta tayo sa kabila. On this side. And then you can check again to double confirm. Victory Monument, Ari. Ayan, hindi na siya naka-grade out. Let's go. Ang init. Ang init talaga ng Bangkok. Love na love ko yung Bangkok, pero yung init talaga. Sobrang kakaiba ng vibe. Kahapon bardagulan sa train station, no? Pag sasakay ka, tapos daming basang tao.
during Songkran pwede kang sumakay ng train kahit basa ka. Yun lang siguro yung exemption, no, kapag Songkran, kahit basa ka pwede kang sumakay sa train. Pwede kang pumasok sa mall kahit basa ka, no? Ang daming basa na pumapasok sa mall. At ngayon, tahimik. Let's go. Antay lang tayo. Pero maganda yung BTS nila dito sa Bangkok, no? Oh. Yes, dumating na yung train. Let's go. Guys, we've made it to Ari Station. Tama ba tayo? O, di ba? Wala talaga masyadong tao ngayon, no? Yan. Tapos every station, BTS station dito sa Bangkok, meron sila nitong convenience store. Turtle, no? Lahat ng station lagi may ganyan, no? Siguro may partnership sila ng convenience store na yan. Check natin kung magkano ng pamasahe. Wala, bakit wala? Bakit wala? No? Walang sinabi kung ilan. 0 yung nakalagay. Baka free ngayon kasi Songkran. I'm not sure kung baka libre Songkran. Thank you kung libre. Sikat na milk tea nila dito, Chatram-U Thai milk tea. Oh, first time ko nakababa dito sa Ari Station. Okay, tara baba tayo. So guys, pagka-exit lang natin ng station, ito yung bubungad sa atin. May mga restaurant sila doon, Fuji cafes. Sige nga, pasok na tayo dito. Yan, actually marami na rin mga cafes dito, mga boutique shops. May market din sila, Villa Market. Pero sabi ni Google, punta daw ako sa Soi Ari. Sa paano yun? Soi Ari. Lakarin daw natin, doon daw yung parang maraming hilera ng mga cafes. Pero actually dito marami na rin eh. Kanom on the table. May mga salad, ano na rin, pizza, Boost. Oh my gosh, favorite ko na shake sa Thailand. Pero from Australia pala to, nakita ko rin to sa Australia. Boost. May Starbucks din dito. Ang inat. Okay, sabi ni Google, nandito kasi tayo. Sabi niya pumunta daw ako doon sa kabila. Okay. Dito kasi ako nag-exit, no? Tawid daw yata tayo doon sa kabila. Ayun, doon sa kabila tatawid tayo tas doon. Sige. May escalator naman dito. Ay. Kaya mas gusto ko talaga yung winter kahit malamig kasi hindi ako haggard. Pag summer lagi akong haggard. Pero makita yung mga ano nila dito shop. Guys, hindi ko guni-guni yung init. 37 degrees Celsius. Parang nasa oven B. No? Para mas mainit pa dito kaysa sa Pinas. 37 degrees pala. Hindi ko pala guni-guni na parang ang init. So guys, naglalakad lang tayo papunta sa Soi Ari. From the station, punta na tayo sa Soi Ari. Doon na yung mga cafes. Buti may lilim dito kahit 37 degrees. Imagine kung nagte-temple hopping kayo ngayon. Di ba? So what araw, walang silong doon. Pero pag mga first time nyo sa Bangkok, syempre, I recommend puntahan nyo pa rin. Pero be ready sa extreme na heat. Pag temple hopping, parang doon ko rin naramdaman yung init na init ako. Ito na, Soi Ari na oh. Soi Ari 2. Saan ba yung ibang, baka sa mga ganyan-ganyan, hiwa-hiwalay talaga yung mga cafes, no? Ayun, mga small cafes, as titingin-tingin ka lang. Ganun ba yung atake nila dito? Hindi siya isang hilera. Parang lalakarin mo talaga. Ayan o, may mga kapihan nga sila na cute. Okay. Sige, lakad tayo hanggang sa may mahanap tayong medyo vibe natin. Sensei Sushi. Diba meron nga mga memes sa social media na parang pag nagte-travel ka, excited na excited ka, tara let's go, let's go. Tapos pag nasa labas ka na, nag-iiba na yung mood mo. Ang init pala, diba? Parang nawawala na yung mood mo. Basta gusto mo na lang bumalik sa hotel. Ay, Lord. Mind over matter, mind over matter. Sipin mo maganda yung mga kapihan dito. Ayan o. Ay, cute nito. It's giving Vietnam. No? Parang Vietnam yung atake niya. Pero yung iba yata sarado, no? Kasi Songkran. Gusto ko lang naman sana maging kakaiba at makapagbigay ng bagong pupuntahan sa Bangkok. Pero B, may history ko sa init talaga. Balik tayo sa mall. Icon Siam. Siam Paragon. Central World. Di, wag na muna natin pangharapin yung mga bagong puntahan sa Bangkok sa ganitong panahon. Gusto ko sana i-explore pa masyado tong Ari, guys. Kasi mga cute yung cafe. Pero heat stroke is waving.
Parang gusto ko mag-mall. Doon tayo sa may aircon. So balik tayo sa train. Punta tayo sa ano. Sige, malapit dito yung Siam Paragon. Siam Paragon na lang. Di pa tayo nakakapagpasok sa loob, di ba? For this trip. Tsaka Central World. Sorry na. Pero kapag malamig yung panahon, puntahan nyo to si Ari, ha? Pero not today. Not today na 37 degrees Celsius. Okay, magkape na muna tayo dito para hindi naman sayang yung effort natin. Tapos pawis na pawis ako, na notice siguro ng staff. Tinapat niya sa akin yung electric fan. Ayan. Sabi ko thank you so much kasi init talaga. So kain na lang muna tayo dito para naman may nagawa tayo dito sa Ari. Dito ako sa Greyhound. Greyhound yung pangalan ng cafe. Tapos meron silang mga ay mango sticky rice ba to? Ay hindi. Fresh Marian Plum. Plum? Gusto nyo bang itry for a change, no? Yan, magkano lang? 159 baht. May ice cream din. Parang gusto ko rin mag-ice cream. Init na init ako. Or mag-shake tayo. Mango shake. May mga pad thai na rin sila dito. Somtam ba tawag dito? Somtam yata. Spicy levels. Marami na silang mga dish dito. Cafe siya na pwede. Restaurant and cafe. Di ba? Overwhelming. Ang daming pagpipilian. Pad thai. Yung mga rice meals. Kakain na ba tayo ng lunch? Pwede naman. Mahal ba dito? Sakto. Medyo mahal ng konti. So itong Ari guys, gusto ko siyang balikan next time kasi it's currently lagpas alas 2 na pala, kala ko tanghali pa lang. So 2 PM na and medyo mainit kasi yung araw, no. Marami pa daw mga cafes dito sa mga sulok-sulok if may explore mo siya ng extensive, no. Siguro punta kayo ng medyo hapon na para hindi masyadong mainit. Tapos pansin ko yung mga tao dito, medyo nakakaluwag-luwag yung itsura, no. It used to be a middle class, kasi daw dito, middle class na people. Pero hindi lang naman siya like exclusive for middle class. But siguro mas maraming pumupunta dito ng middle class people because it's quieter and yung mga cafes daw mas expensive ng slight. So I think maraming local na nagtitipid, hindi sila pupunta dito. Doon sila sa mga saan ba? Silom or sa mga Siam or kahit saang mga matipid na area dito. If you want a quieter area, tas mga aesthetic rin yung mga cafes, then you can visit Ari. Pero ako kasi hindi na ako nag-explore extensively. Nag-settle na ako dito sa nakita ko. It's called Greyhound Cafe. Yeah, so ganyan yung vibe niya. Yan, di ba? O, di ba? Medyo mga middle class or medyo mga magaganda yung itsura ng mga tao. Tapos may mga expats din, may mga foreigners, ayan, nag-working class, no? May ibang nagtatrabaho. So, ayan, chill muna tayo dito. Okay guys, ang bilis dumating ng ating order. So, ito yung order ko. Parang fried rice na tom yum flavor. Tapos merong crisp, ano nga ba to? Basta pork. Tapos, yung isang order sanang ordering ko, yung dessert nila na kakaiba. Kaso, out of stock daw or sold out. So, mango sticky rice na lang plus mango shake. As a mango lover. As someone na mahilig sa mangga. Laban natin ito. Let's try this. Ooh, parang kimchi, no? Parang kimchi rice. Pero, this is tom yum rice. Have a bite. First bite is yours. Cheers. Boosh. Wow. Wow. Kung mahilig kayo sa tom yum, ako kasi mahilig ako sa tom yum, medyo spicy siya ng slight, pero hindi naman super spicy. You will love this. Lasang-lasa mo yung flavor ng tom yum sa rice. Usually kasi ang tom yum, soup siya, diba? Soup na color orange na kinaganon-ganon mo ba? But this one is fried tom yum. Ang sarap niya. Parang first time ko nakakain ng ganito. Kasi combine mo with pork. Itong pork medyo sweet and salty. Oh my god, ang sarap. I love it. I love it. Sarap ng lunch natin. Sana masarap yung lunch nyo guys, ha. Isang cheers pa para hindi kayo magutom. Boosh. Lugo. Gusto ko talaga yung mga Thai dishes, no. Gusto ko sila gumawa ng pagkain. Hindi yung lasa ng mga pagkain nila, hindi lang salty or hindi lang sweet. Combination of different flavors, no? Ganun sila magluto. Kahit yung friend ko si Max, naalala nyo yung Thai ko na friend, ba yung sausawan natin usually toyo lang or suka. Pag siya yung sa sausawan, hindi siya nakukontento sa toyo or suka lang. Ang dami niyang nilalagay. Ganun yung panlasa nila, parang mix of different flavors, no? Ako nagustuhan ko na siya. Dati, sakto lang sa akin yung Thai food, pero ngayon talaga sarap na sarap ako.
Ang dami kong nalalasahan in one flavor, in one dish. Ang daming flavor, anghang, tamis, alat, asim, lahat nandun. Pero nag-make sense siya, no? Ano ba yung English doon? Put in together? Put it together. Huwag na lang yung English, basta sumasakto siya. I love this. Oh my gosh. Ang sarap nitong tom yum fried rice. Oh my God. I-rate ko to. This will be 9.89. Ang taas. Mataas siya for me. It's so good. Ito naman guys, yung kanilang shake. Mango shake. Ay, may di ba shake siya, pero may mga buong mangga. Ayan. Bugs. Parang hindi masyado matamis yung mangga na to. For the mango shake, hindi siya wow. Maybe I'll just give it mga 7.9. Almost 8. I-8 ko na lang, baka umiyak siya. Sige, 8.12 ka na lang. 8.12. Kasi ito yung sinasabi ko na sausawan. Di ba kasi sa atin, pag sausawan, toyo, suka, and calamansi, okay na tayo. Or minsan, lagyan natin ng chili. Pero sa kanila, ang daming nangyaya. Ano bang mga nilagay nila? Chili. Same lang. Patis ba to? Basta ganyan sila magsausawan yung ang daming nangyayari. Guys, I'm so sorry. Binabawi ko na. Akala ko mango juice. Hindi pala to mango shake. Mukha kasi mango shake. Kaya pala sabi ko, parang hindi siya matamis. Sabi ko, parang hindi ko malasahan yung mangga. Hindi pala siya mango. Kaya ang nirate ko lang sa kanya is 8 lang, di ba? Parang ibang prutas pala siya. Ano bang tawag sa prutas na to? Lychee? Hindi siya lychee eh. Guys, anong tawag sa prutas na ganito? Parang mango siya pero hindi siya mango. Anong tawag nyo dito? Ang hirap niya magpakuha, bish. Parang ayaw niya. Shy type ka, be. Ayan. Hindi siya mangga eh. Pero mangga ka ba? Hindi talaga siya mangga. Kaya wala yung lasang mangga na hinahanap ko. So, taasan natin yung rating niya kasi prutas siya na hindi ko alam. Tayo ka naman siyang i-judge by its cover kung hindi ko pa siya natitikman. So, because of that, maybe it's a prutas na hindi talaga matamis. From 8.19 ba sinabi ko kanina? Gawin na lang natin siyang 8.20. At least nagkaroon ka naman ng 0.01 for your effort. Okay. Na-appreciate na kita nung nalaman kong hindi ka mangga. Baka nga ganyan yung characteristics, no? Hindi ka talaga matamis. What fruit is this? Mariam. Mariam. Yes. Marian plum? Yes. Ah. Mariam shake. Oh, okay. Summer seasonal fruit. Oh, this is only during summer. Okay, it's a seasonal fruit pala. It's called Mariam plum. Di ba, ginudge ko siya? Can I show that? So, I said it's like this. This seasonal. Oh, this is a seasonal menu during summer only. So these are plum pala. Okay, thank you so much for that. I'm so sorry, ha? Sorry, Mariam Plum. Ngayon lang kasi kita nakilala. So, akala ko mangga ka. Diba? Comparing talaga is not good. Kasi if you compare yourself, ito, nanliit ka tuloy no kasi kinompare kita sa mangga. Don't compare yourself kasi everyone naman has their own strength and weaknesses. Siya, hindi siya matamis pag trentahin. And then nakilala ko lang siya today. From 8.20, I want to promote your ratings to 8.79. Yeah. You're actually good. 8.79 ka. Alam nyo ba yun, guys? Mariam Plum. Ako lang ba walang alam ng ganun? Ngayon ko lang natikman niya. Guys, ito sure na ako mangga talaga to kasi mango sticky rice. Lagyan natin ng coconut, yung mango, or you can also put it on the sticky rice. Depends on kung anong gusto mo. Okay guys, try naman natin ito, the mangga. Ito, baka ito, dito ko na mahanap yung hinahanap kong lasa ng mangga na hindi ko mahanap dito sa kabila dahil plum pala yan. Ito, mangga na talaga to, sure na ako. So, ang pagkain ng mango sticky rice, kukuha ka ng mangga, then kukuha ka ng sticky rice. Yan, paghaluin nyo siya. Or pwede mo namang hindi siya paghaluin. Kung gusto mong kainin mo na yung mangga, then kainin mo na yung sticky rice. Nasa sayo naman yan. This is a free country naman. You have all the liberty and the camaraderie. Ang favorite ko ng camaraderie. Check. Hey, cheers. Ito yung manggang hinahanap kong na lasa. Oh my God. So yung mangga, doon mo malalasahan yung tamis, hinog na hinog siya. Sticky rice, medyo may konting maasin ng very slight lang, you know. So i-combine mo yung sticky rice plus mangga. But again, for my liking,
mas gusto ko yung sticky rice ng Pilipinas. Kasi yung parang sobrang, ano talaga siya, yung malagkit. Gusto ko yung ganun na sticky, sobrang malagkit siya. For Thai sticky rice, it's more matigas ng konti kung mapapansin nyo. Ayan. Pero for the mangga, natatamisan talaga ako sa mangga ng Thailand. Doon matamis din naman yung mangga natin sa Pilipinas. Pero matamis din talaga yung sa Thailand. Yung sa Pilipinas kasi swertihan, di ba? Minsan matamis, minsan maasim. Dito sa Thailand, parang laging matamis yung natatry ko. Ang tamis. For the mango, I prefer Thai mango. For the sticky rice, mas gusto ko pa rin yung sticky rice ng Pilipinas. Meron akong ganitong favorite na kinakainan sa Boracay, di ba? Mango mama. Oo, na-miss ko yung mango mama sa Boracay. Gusto ko yung kasi yung sticky rice, sticky talaga. So this one, mataas yung rating sa akin ng mangga eh. Ito sakto lang. So, pero overall, masarap pa rin siya eh. Pag i-combine ko, so I'd give this 9.12. 9.12. Up. Yes, naman ako sa 7-Eleven. Ano kaya mabili natin? Langka. Ooh. Ito, na-try ko rin ito. Yung kanilang traditional Thai dessert. Matamis. Oh, i-try natin ito. Masarap itong mga... Saan nga ba na-try ko dito na masarap? Chocolate ba yun? Or yung banana? Ay, ito mga pang gym to. Protein. Kung nagji-gym kayo, no? Iinom muna kayo ng ganyan. Pero pwede naman kahit hindi nagji-gym. At least may protein sa katawan. Ay, ito ba yun? Ano nga ba yun? Nakakalimutan ko na yung binibili kong masarap. Ito yata yun. Kasi bili tayo nitong isa. Chocolate yata yun. Or banana. Add sugar added. Sige, chocolate muna tayo. Guys, I'm so sorry. Umuwi muna ako dito sa hotel. Grabe talaga yung init today. Hindi ko in-expect na kahapon kasi siguro songkran na binabasa-basa ako so hindi ko nararamdaman yung init. Pero grabe yung init. Dapat pupunta pa tayo Talat Noy, no? Kaso sinerch ko rin kasi may mga sarado din na cafe sa Ari District, no? So sa Talat Noy, ganun din daw kasi nga technically tapos na yung songkran pero most of the locals galing pa sa probinsya. So yung minsan yung mga owner babakasyon sila ng matagal during the Songkran. So, hindi pa sila nagbubukas ng kanilang mga businesses. So, sabi ko, sige, wag na nga lang muna ako magtalatnoy kasi feeling ko may initan lang din ako. Saka wala rin masyadong ganap. Tapos yung friend ko, meron akong dating katrabaho. Nag-aaya siya na lumabas mamayang gabi. Sabi ko, sige, mamayang gabi na nga lang ako lalabas. Papahinga ko na muna tong tanghali na to. Napakainit. So, dumaan muna ako ng 7-Eleven. Bumili lang ako nitong kanilang mga drinks. Golden shake na chocolate. Itong Meiji. Something parang Yakult. Masarap yan. Kasi ito, kung mahilig kayo sa pandan, favorite ko to. Pandan custard. Ganito yung tsura niya guys. Na, ano bang, nakatay kasi. Yan yung brand, pero nakatay. Pandan. Favorite ko to. Ito rin, shredded pork, mayonnaise, yung mga bread nila. Para lang mamaya, baka lang magutom ako may merienda. Bumili na lang ako sa 7-Eleven kasi baka mamaya magutom ako, tas ang init, lalabas na naman ako. Sabi ko, sige na nga. Ipahinga na muna natin. Imagana muna tayong staycation. Agay yung pawis ko. Oh. Nahagad. Kaya gusto ko talaga ng malamig na panahon. Di ba? Pag malamig na panahon, kahit maglakad tayo buong araw. Di ba? Wala akong problema sa paglalakad pag malamig. Pero pag mainit, parang kahit sa kabilang kanto lang pupunta. Hindi ko kaya. Baka yung init talagang kahinaan ko. So, i-thank kita na muna na. Ito na muna, maraming salamat sa pagsama sa akin sa Songkran kahapon at sa Ari District na hindi naman natin masyado na-explore and sa hotel. Nag-staycation sa picnic hotel. So yun lang, maraming salamat sa pagsama sa akin and I'll see you again on the next one. Bye-bye!